Angas, no? Angas ng mga pormahan din ng Ace, eh. Ito sa casing nyo. Nagkataon lang na Ace ito. Kung sabihin natin na kung mga branded to, katulad ng mga Lexus, QSA, siguro mapapatudo, believe ka rito sa ganitong unit. Kasi nga, mukha pa lang angas. Nagkataon lang na Ace siya. Kaya kahit anong ganda ng mukha, kapag narinig ng iba na Ace yung pangalan, maraming negatibong komento. For today's video, bali yun, naka-encounter din ng Ace na AMA-402N na model. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa narito or may-ari nito na pinagkakatiwala na gawin natin yung unit nila. Nasabi kong nila kasi dalawa sila, magkapatid yata. Yan yung isa, oh. Dalawa ito. Ace na AMA-402N. Bali, dinala dito sa atin to para ipagawa na walang sira. Pwede bang gano'n, no? Ipagawa na walang sira. Wala naman talaga tong sira. Kumbaga, inunahan lang nila. Nakita kasi yung mga vlog natin na yung nag-fix bias tayo and then naglalagay tayo ng fuse. Kaya naisipan nilang lagyan din yung kanila. Ayan, oh. Bali, gumagana ito. Wala itong problema. Bali, ang deal lang na lang dito is fix bias natin ito. Fix bias tapos maglalagay ng fuse. Bali, hindi na tayo magdadagdag ng output kasi yung output niya is kumpleto na. Bali, pasilip ko muna sa inyo yung pinakalaman ng Ace na 402N. LX20 lang din yung dating niya. Kumbaga, pinuno lang na transistor. Kasi yung LX20 may kulang na isa. Ito, pinuno. Ayan. Tapos meron lang din 4 na cups. Tapos ang supply niya medyo tumaas siya ng konti. 68 yata yung LX20. Hindi ko na matandaan. Ito 72 na siya. Tumaas siya ng parang 4 volts. So ngayon, yun nga yung usapan, fixed bias tapos bali mag-add na lang ng fuse kasi kompleto na yung power transistor. Ayun, bago natin simulan ito, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Pansin ko lang guys, angas, no? Angas ng mga pormahan din ng Ace, eh. Ito sa casing nyo. Nagkataon lang na Ace ito. Kung sabihin natin na kung mga branded to, katulad ng mga Lexus, QSA, siguro mapapatudo, believe ka rito sa ganitong unit. Kasi nga, mukha pa lang angas. Nagkataon lang na Ace siya. Kaya kahit anong ganda ng mukha, kapag narinig ng iba na Ace yung pangalan, maraming negatibong komento. Yan, ayun, display nyo, yung indicator niya sa may signal is maganda siya. Marami siyang ilaw. Yun, papakita ko muna sa inyo na good siya. Ipa-plug in natin. Teka lang, ayun, naka-plug in na. Mag-bulb muna tayo. Okay. Wala siyang indicator na para sa protect muna tapos magiging active. Diretso on na lang siya. Kaya pala yung sa may relay section niya walang mga parts, oh. Okay, kasi pag kumpleto yan, andyan lahat, yung clip. Although may clip rin naman, kaso lang yung protect wala. Okay. Ayun, disclaimer muna tayo guys, hindi ako nagsuggest dito sa may-ari na ganyan or ganito yung gagawin sa unit nila. Sila yung may gusto, kaya dinala to dito sa my shop para yun nga, i-fix bias and then papalagyan ng fuse. Okay, ayan na, naka-on na siya. Ano naman lahat, oh. Ngayon magsukat tayo. Tingnan natin kung ano yung biasing nito para may idea tayo mamaya kapag in case na may fix bias natin. Bali, dalawa ito, yung isa. I-kuha na lang natin, ihiwalay na lang natin yung video. Okay? Para kahit paano hindi tayo mawalan ng content pang araw-araw. Mataas yung bias nyo. Nasa kulang-kulang 0.5. Medyo mabilis uminit to.
Mabilis, minute hanggang sa mag-clip, magpo-protect. Ibaba natin yan, mga 0.3 lang. Try natin ibaba. Taas talaga siya, walas nasa kulang-kulang 0.5 oh. Parang bias ng mga integrated na 5 auto. Ang gagawin natin, ibababa natin ng konti yan. Mga 0.3 lang para hindi siya ganun ka bilis uminit. Titingnan natin kung pares ba yung bias na gagamitin natin katulad sa may LX20, LX10. Kasi nga, magkaiba sila ng voltahe. Tingnan natin mamaya kung ano magiging kalabasan. So ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, babaklasin ko muna itong channel 1. Tapos, pauli na lang natin yung pag-add ng fuse. Ito na yung board ng channel 1. Ang gagawin natin, total hindi naman na tayo magbabaklas nito hindi naman na tayo magdadagdag ng transistor. Ang ito lang yung papalitan natin. Tinatamad ako magbaklas. Trabahong tamad muna tayo. Ang gagawin ko, putulin ko na diretso ito. Diretso dyan, tapos dyan na lang tayo mag-jumper ng ibabayas natin. Ito yung advantage ng single side na PCB. Kasi kung magpapalit ka ng parts, kailangan mo talaga siyang baklasin. Buo kasi doon ka maghinang sa loob. Unlike sa may double-sided na hindi mo na siya kailangan tanggalin. Initin mo lang, pwede ka maghinang ng nasa taas. Ito naman, mas madali naman magbaklas ng hinang dito kasi single side lang siya. Hindi katulad sa may double-sided. Ang hirap din mag-sanction ng tingga. So, ayun, bali, ang parts or trimmer na ginamit is 2 auto rin naman, 2K. And then, 200 ohms din naman to. 2 auto, 2K, and then 200 ohms. Ngayon, ilalagay natin dito is 200 pa rin naman. Ito sa 2 auto, try natin lagyan ng 1.8 katulad sa LX20 na ginagamit natin or LX10. Tingnan natin kung magiging parehas lang yung bias. At ang target natin is 0.3 na biasing yung ipapalabas natin. So ngayon, stay tuned lang kayo. Puputulin ko lang muna ito. Ito yung sinasabi kong trabahong tamad. Hindi ko na binaklas yung board oh. Hindi ko na binaklas. Ito na lang yung pinutol ko, yung paa ng trimmer. Yan. Tingnan mo, may natira siya. O, diyan na lang natin yung inang resistor. Pasensya na kayo, bahala kayo dyan kung pagtatawanan nyo ako. Ganun din sa may isa. O, yan o, nakalagay o. Pero kung titingnan mo nakalagay sa may board, ang naka-indicate yan is 102. 1K dapat yan, di ba? Pero nakalagay na trimmer is 201 or 200 ohms. Dito naman, 202. Okay naman, 202 talaga to dito. Ngayon, mag-fix lang tayo. Pero instead na to 20 ilalagay ko rito, lalagyan ko siya ng 100 ohms na lang. 100 ohms na lang ilalagay ko rito. Ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, mag-fix lang tayo. Nag-fix bias lang tayo. Ang nilagay ko rito is 1.8. Subok man tayo sa may 1.8 kung ano yung magiging labasan niya. So, dito, 100 ohms yung nilagay natin. Ano, trabahong tamad oh. Trabahong tamad. So ngayon, babalik ko lang muna ito. Babalik ko muna itong board ng channel 1. Tapos sukatan natin. Try natin kung bababa yung bias niya ng mga 0.4 or nasa 0.4 pa rin siya. Katulad dito. Naibalik ko na yung board. Ito yung mga Phoenix natin. Okay, ito yung isa. Stock ito. Obserbahan natin magsukat tayo kung ano yung basa tawas. Okay, nag-relay parehas. Sukat tayo. Ito. Ayun nasa kulang-kulang 0.5 talaga siya. Ito yung Phoenix natin. Ayun okay na okay Medyo mababa siya ng konti. Nasa halos 0.3 siya. Ibig sabihin, pares lang yung bias ng kwan. Pwedeng gamitin na bias sa may 402N na Ace. Pwede rin. Pares lang pala sa LX20, LX10. Ganun din ginagamit ko. Ito lang iniba ko. 100 ohms ay nalagay ko siya dito. Tapos dito, 1.8 pa rin. Hindi natin tatanggalin yan. Yan na yan. Medyo bumaba lang siya ng konti. Nasa 0.3. Sa 0.3 yung biasing niya na mas okay yun para sa akin. Hindi siya ganun ka init. Sa kung kasi sa may sa may LX20 maabot siya ng mga 0.25 lang doon. Sinadya naman natin babaan yun para hindi rin siya ganun kainit kasi habang kung kasi to tumataas yung voltahe
umiinit syempre. Ayun, okay na yan. Bali, dako tayo sa may kabila. Tapos diretso kabit na tayo ng fuse. Para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. Na-fix ko na rin yung isa. Ito 100. Ito naman 1.8. Ito yung kabilang channel. And then ito yung sabi ko kanina, na walang mga parts yung sa may protect nya, ay sa may speaker protect nya. Kasi walang indicator dito ng protect. Hindi mo malaman to kung naka-protect siya or hindi. Yung clip lang is nandito. Tapos meron siyang board dito para sa may signal indicator. Yan, daming kulang oh. Para ang gumana na lang dito is parang relay na lang. Okay, na-fix na natin to. Tapos nag-add na rin ako ng fuse dito. Pagpasensyaan nyo na, medyo malaki yung butas ng ginawa natin dahil nawala yung kwan. Hindi ko mahanap yung bala ng barina na medyo maliit na para saktual na sana sa may paa ng fuse box is wala. Kaya malaking bala yung ginamit natin ng barina. Sa mga gustong gayahin, ganyan or dito ako nagpuputol. Dito naman sa may kabila oh. Ayan. Ganyan yung mga pinuputol ko. Tapos, yung fuse box na ginagamit ko or fuse holder is ganitong klase. Maganda kasi may takip siya. Kailangan yung ihang itong diode para makapagputol kayo rito. Ngayon, pagkatapos nyan, siyempre babalik natin ito. Yan, sabay hinang ulit. Sa ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, babalik ko itong power supply. And then, pati itong isa na board natin. Tapos, magsukat ulit tayo. Sabay audio test na. Naibalik ko na yung dalawang board. Ito, and then yung power supply natin. Ito may fuse na ito Sa loob yung fuse nito. Tingnan nyo, may cover kasi ito. Ayan oh, ang angas niya, di ba? Meron siyang takip. Ayan. Ang nalalagay ko na fuse diyan is 15 ampere. Kasi pag 10 ampere mabilis siya bumigay. Alam mo naman yung mga materials ngayon naka-substandard na. Yung fuse, yung 10 ampere dati para 15 ampere na sa ngayon. Kaya 15 ampere ang ginagamit ko rito. Pero na pati itong isa, may fuse na rin yan. Nakakabit na lahat. Double check natin. Baka mamaya may kulang na hindi nakakabit. O yan, okay na. Ngayon, sukatan natin ulit. Tingnan natin kung parehas na may bias yan. Baka mamaya yung isa is wala. Okay. Wala kang abangan na protect dito. Yung active lang yung meron no. Ayun dito. Ayun nasa 0.3 lang siya oh. Ganda ng bias na ganyan. Ayan 0.3. Galaw yung ko natin, marumi. Dito nga tayo. Ayan nasa 0.3. Tapos yung kabila, siyempre parehas lang yan. Nababasaan natin dyan. Okay. Sa mga nagreklamo sa tester natin, na pati tester natin is binabas tayo, bahala kayo. O ayan. Anin mo yung ganda ng tester kung hindi ka naman nakapaggawa ng maayos. Akin kahit ganyan yung tsura na tester ko is nakagawa naman tayo Ayun, okay na. Nag-fix bias na tayo. Nag-add na tayo ng fuse. Yung kulang na lang talaga is sana yung mag-add tayo ng power transistor. Kaso nga lang, ito is kompleto na. Kaya maglalagay tayo ng speaker. And then, obserbahan natin kung may audio na siya or meron pang ibang problema. Sana wala na. Naglagay na ako ng dalawang speaker. Mali yung dalawang mid-high na yun sa taas. Yan. Dalawang mid-high na yan. Yan yung nakakabit. Tapos, audio source natin is itong laptop natin. Wala tayong processor. Okay, game. So, yung channel 1. So, yung channel 2. Ganda rin yung kanya, naka-spectrum. Yung indicator niya. Then kulay blue lahat. Ayun, bali okay na. Nagawa na natin yung dapat gawin.
Nag-add lang tayo yung fuse, nag-fix bias na tayo. Bali, ang susunod na lang natin, eto, huwag kayong magnawa sa mga video ko ha. Meron pa tayong isa, ay 400 2N din yan. Bali, yan yung susunod natin. Hiwalay lang natin yung video para kahit papaano meron pa rin tayong content. Yun, sir from, nakalimutan ko kung taga saan ito. Parang Pasig yata o Manila. Basta, okay na to yung kwan mo. Ace na MA-402N na power amplifier mo. Nagawa ko na yung mga pinapagawa mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Laguna, 24/7. Sa mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko.